Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diario para sa ulo ng mga balita sa Yugatech. Infinix Smart 8 Pro, this is the Pro version, now official. Wow, Pro version. Sa Yugatech pa rin. Realme C67 to launch in Philippines on February 1. Bukas. Yes, bukas ang Realme C67. Ito po ang mga detalye at specs sa Giz Guide. Vivo Y100 5G launch with Snapdragon 4 Gen 2, 80 watts charging and 50 main camera. So another pasabog galing kay Vivo. Actually, ang daming i-release yata ni Vivo ngayong first quarter. Sa WCCF Tech, Snapdragon 8 Gen 4 alleged Geekbench 6 results show 46% multi-core lead against Snapdragon 8 Gen 3 competes with Apple's M3 other SoCs. Medyo matindi. Halimaw tong 8 Gen 4. Ang laki po ng jump ng performance versus mga previous. Even 8 Gen 3, ang laki po ng jump. Tingnan natin. And finally, sa Unbox.ph, the Realme 12 Pro series ditches filler cameras for good. Finally, nag-uumpisa na pong tanggalin ang mga basurang 2 megapixel sa mga darating na mga smartphone. Kung interesado ka sa mga topic na to, let's start. Sa unang balita, Yugatech, sa panulat ni JM Chabaria. Infinix Smart 8 Pro, now official. So, na-review ko to actually yung Smart 8. Pero this one, the Pro version, ano ang reason ba't naging Pro version ito? Or another case na naman na magamit lang ang Pro para maka-hype ba? Hype lang. So, diretso na tayo sa itsura. Okay, so sa kamukha rin nung naunang Smart 8, seems like walang nabago. Ito, specs. Yan, specs. Infinix Smart 8 Pro specs, 6.6 inch 720p IPS LCD. So, 720p, parang wala na agad ako nakitang Pro doon. 90 Hz screen refresh rate. Okay. 500 nits. Wala pa rin yung Pro. MediaTek Helio G36. Lalong hindi Pro yan. So, yeah. Seems like it. Another word, paggamit ng word na Pro, wala namang Pro sa unit. Ang tinutukoy dito kaya nilagyan ng Pro is an upgrade from the Smart 8. Kasi the previous Smart 8, kung di mo nagkakamali, check na lang natin para sure. Same po ang itsura sa Smart 8 Pro ngayon, yung current. Ganun din yung camera niya, ang camera placement. So, yeah. Identical lang din sa Smart 8. And then, ang chipset dito is Unisoc T606. So, tapos lumipat na siya sa G36. Okay, so yun ang difference. In a way, this is an upgrade chipset kasi 2.2 GHz na ang Helio G36. 2.2 GHz, that means halos kasing bilis niya ang G99. Kasi 2.2 din ang maximum ni Helio G99, pero mababa kasi ang nito, ang kanyang ang kanyang GPU. Doon naman nagkakatalo. Tingin ko ginamit lang talaga yung Pro para masabi na this is an upgrade, but nothing Pro about the Smart 8 Pro. Pero in its budget category, in its price, doon magkakalaman kung sulit ba o hindi. Pero I'm just saying na Pro doesn't mean anything here. Anyway, tuloy tayo sa specs. 4GB, 8GB yung RAM na available. Huwag na natin basahin ito. Expanded RAM na ito. Ano ba yan? Sinasama pa talaga. 64GB and 128GB na storage. Expandable po hanggang 2TB in fairness, microSD card. Pero again, kung ito ang bibili mo, Smart 8 Pro, bakit ka bibili ng 2TB? Diba? Ang 2TB sa microSD card, halos, nasa 4,000 to 5,000. Para bumili ka na rin ng budget smartphone. So, I'm sure hindi ka bibili nito. Yung original, yung mga gusto na naman bumili dyan ng 2TB na tigto 200 pesos, good luck sa inyo, magtapong kayo ng pera. Wala pong ganon. Walang ganon. Dual camera, 50 megapixel, 1.8 aperture. Okay. AI lens, din sinabi ko ilang megapixel. Nahiya na 8 megapixel sa selfie. Dual nano SIM, 4G LTE, 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi, Bluetooth, di sinabi ko ng version, but I guess that's 5.1 or 5.2 siguro. USB Type-C, good. Side-mounted fingerprint, good din. 200% super volume with DTS processing, kaso DTS processing pa rin ang gamit. Para basag na lahat ang tunog. Android 13 Go. Okay. Android 13 Go naman. So, I'm guessing mas mabilis ito kasi light na yung kanyang Android version. 5,000 mAh battery, 10 watts charging. Available in Tinder Black, Shiny Gold, Galaxy White. Ito.
and rainbow blue. Ang kanyang price possible is around 5,000 pesos. For reference, the base model Smart 8 retails at 3,199. So, mas mahal na siya. Of course, may konting upgrade naman kahit paano. Like I said, sa chipset, tinaas na yung chipset, G35 na. So, from 3,200 pesos, maaakit na siya, possible sa 5,000 pesos. Para abangan natin yung official launch. Stay tuned for its local availability in the Philippines. So, yan. So, yun po si Infinix Smart 8 Pro. Just in case if you are interested, nabasahin pa yung article, iwan ko yung link. Available po sa video description. Okay? Lipat na tayo sa pangalawang balita. Sa Yugatech pa rin. Sa panulat naman ni... ganun pa rin. Si JM Chavarria pa rin ang author. Realme C67 to launch in Philippines on February 1. So, bukas po kasi assuming na itong video na ito magla-live ng January 30. So, sa makalawa pa po pala. Kasi January 30 ngayon, may 31 pa nga pala. Sorry. My bad. So, diretso na agad tayo sa itsura syempre ng C67. Okay. Mga namang goods. Siyempre, candy color sa mga available. Ito na po agad yung specs. 6.72 inch Full HD. That's malaki. Good. Medyo maganda to. Medyo malaki yung screen. 6.72 inch. Tapos 1080p display. IPS LCD. 90 Hz screen refresh rate with sa budget smartphone. Bihira to. 950 nits peak. Kasi usually, pag mga budget smartphone below 10,000 pesos, usual sabi nila. Pero usual is nasa 500 nits maximum lang. Halos wala kang makikita ng mga ganito 950 nits below 10k. Pero ang tanong ba below 10k ba to? Baka mamaya nag-a-assume ako hindi pala below 10k to. Yun nga lang, Qualcomm Snapdragon 685, which hindi maganda experience ko sa chipset na to. But sa 680 actually, sa 680 pala ang hindi maganda experience ko. But this one 685. So this is an upgraded version, 2.8 GHz na siya. So, tumaas. And 6 nanometer na. So, hopefully, malaki ang improvement nito dun sa 680. Qualcomm Snapdragon 680. Kasi, wala ako magandang experience sa 680 version. Dito, medyo ilulook forward ko to ng konti. So, baka iba to, baka improvement ito. Baka medyo mabago na yung tingin ko sa 600 series na Snapdragon. 8GB RAM, 128GB and 256GB storage ang pagpipilian. Up to 2TB pa rin. 108 megapixel at aperture 1.75. Samsung ISOCELL HM6 zoom camera ko. Medyo okay yung camera siguro nito. Medyo mataas yung kanyang megapixel at gamit ay Samsung po. 2 megapixel. 8 megapixel na front camera. 4G LTE lang po ito. Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz. Bluetooth 5.0. 5 global positioning technology ang nakalagay. USB Type-C. May headphone jack. Side-mounted fingerprint, IP54 splash, and magaganda kahit paano. I'm sure solid ito pag na-release. Kasi mataas ang camera. Mukhang okay pa kasi Samsung. May IP54 splash at 5 global positioning. Good siguro to para sa mga tropa nating riders. And the 2.8 GHz na clock speed is very promising. Possible na price na sa 10,000 pesos. Okay, baka bigyan natin ng chance to. Baka nga sulit na sulit ito. Feeling ko naman may pag-asa maging sulit ito. Okay? So, mag-start na po ang pre-order. Pre-order pa lang sa February 1 hanggang 8. Okay? Kasi currently yata nasa Indonesia na siya. Available na siya sa Indonesia. The device is already listed on... meron na ba sa Lazada? Let's see nga. Aba, meron nga Kaso nasa 1, 2, 3, 4, 5. Hindi siya 12,000. Nakalagay lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakala ko 12,000 talaga. So, yeah. Nakaganito pa lang. Kung gusto mo siyang bilhin, gusto mo mauna, bibili mo siya ng 12,000. But, yeah, no. So, yeah. Listed na siya sa Realme. Pero, I wouldn't recommend na bilhin nyo to kasi mas mababa yung original price. Nasa below 10,000 lang yata ito. But anyway, link nito sa video description in case na gusto nyo pang basahin. Okay? Lipat tayo sa GIS Guide sa panulat ni Peter Paul. In case you miss it, Vivo Y100 5G launch with Snapdragon 4 Gen 2, 80 watts, fast charging and 50 megapixel main camera. So, Snapdragon 4 Gen 2 actually ang pinaka-weak na 5G ng Qualcomm Snapdragon, I believe. I'm assuming dapat mura to. Ito ang possible na itsura niya. Okay din may kagandahan din. Pwede na. Okay, 2.2 GHz. So, yeah. Helio G99 level. Pero 4 nanometer to mababa yung kanyang ibig sabihin mas efficient ito sa battery while sinasagad yung performance.
Octa-core processor with Adreno GPU. Hindi sinabi dito kung anong Adreno GPU. Available sa Purple Orchid and Black Onyx. Ito nga po yun. And then other specs, 5,000 mAh battery, USB Type-C, fast charging, 80 watts, 50 megapixel, 8 megapixel ultra-wide and flicker sensor. Oh, 8 megapixel ultra-wide. Pati nga, kasi triple camera yung nakalagay dito. Features 5G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, and dual SIM. Android 14 po ito, FunTouch OS 14 skin on top. Possible na pricing niya is 14,000 and 15,000 pesos sa 8GB, 128 and 256GB. Real talk po, ang pagkakakilala ko sa Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 is hindi rin ganoon kaganda ang performance. Yes, may 5G siya. So para siyang para siyang Dimensity 6020. Tama ba? Yeah, the Dimensity 6020 si 4 Gen 2. So yun, hindi mataas ang expectation ko rito, pero of course, willing naman ako kuha na mali kung for the better naman ang kung mali ako dahil hindi naman pala talaga siya ganun ka-weak, medyo nag-improve na for some reason or baka na-optimize ng software dito ni Vivo. Well, okay lang. I would be very happy na masabihan na mali ka dyan, Kotban, mali ka dyan, Rain Mangyera, okay? Pero last I check, weak talaga ang Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. But anyway, link sa video description in case interesado pa kayo masahin ito, okay? And then, lipat tayo sa WCCF Tech. Ito, medyo excited lang ako rito sa part na to kasi medyo promising siya. Sa panulat po ito ni Omar Suhail, okay? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, alleged Geekbench 6 results show a 46% multi-core lead against Snapdragon 8 Gen 3. Alam mo yung, naalala nyo ba yung mga times na every time na mayroong bagong chipset na i-release, 200,000 lang ang gap mula sa last year or 500,000. Yung pinakamataas na yun, 500,000 na gap yung tinalo ng performance. Pero ngayon, my God, yung jump ng performance, ang lalaki. Okay? Yung jump ng performance niya, yun na yung buong performance ng Qualcomm Snapdragon 865, 870. Jump niya lang yun, hindi pa yun yung base. So this is, wow, ito na nga talaga. I mean, starting this 2024 talaga, masasabi ko na, ramdam ko papunta na talaga sa talagang gaming machine ng mga smartphones. And nagtataka nga ako sa ibang mga users na bumibili ng mga high-end, yung mga talagang nandun yung mga flagship chipset. Gamit lang nila yung phones nila for smartphones. Hindi nila masyado, siguro meron namang mangilan-ngilan na talagang ma-maximize nila yung kanilang smartphone as gagamiting CPU. Siguro gawan ko yan sa main channel na kung saan paano mo ma-maximize ang mga smartphone at saka tablet na merong external display support at saka mouse at keyboard. Kasi ngayon, yung mga ganitong ka-high-end na mga chipset na 8 Gen 2, 8 Gen... Hindi, start tayo sa 870. Qualcomm Snapdragon 865, 870, 8 Plus Gen 1, 888, 8 Gen 1 lang kahit overheating yun, okay lang. 8 Gen 2, 8 Gen 3, and even papatin ni 8 Gen 4. Lahat po sila pwede na pong gamiting CPU lang. Kabit mo sa external display, basta may support po yung model ng smartphone nyo. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga smartphone or tablet na mayroong external display support. And then, yun na po yun. May PC na kayo. Hindi na po kayo bibili ng laptop. Hindi na kayo bibili ng PC na napakamahal. Yun din naman. Kasi mahal din naman ng mga flagship smartphone For some reason, ang konti lang po na nakikita kong tao na ma-maximize po yun. Ako, nagagamit ko talaga kapag may project ako, nag-edit. Itong Y700 ko na mayroong Qualcomm Snapdragon 870 lang po. Kukunin ko lang dun sa, nakikita niyo yung monitor na yan. Kukunin ko dyan, nakakapag-edit na po ako, mabilisan. Gamit po ang 870 na to. And the Samsung, nagagamit ko po siya kapag nagmamultitask ako, nag-ano ako ng mga files. Kukunin ko lang po yung Samsung. Ito pala Samsung na ito, ginagamit ko. Samsung S23 na to, 8 Gen 2 po kasi yan. Nagagamit ko yan para mag-ano ng mga files, mag-render, then mag-test din ng mga ibang apps din ng pahirapan. So parang, yes, ang mga PC laptop ko rito, gamit na sa baba. Sa baba, yun talaga, yung pang PC ko doon, gamit na lang po for main editing. Okay, kasi iba pa rin syempre yung mabilisan na edit at mabilis ng render, tsaka maraming patong. Tsaka bayad ko kasi yung ginagamit na video editor doon na software. Bayad yun So sayang naman kung di gagamitin doon.
Pero for on the go, yung mabilisan, yung hindi ko na kailangan ng maraming patong. Tamang ano lang, upload lang sa TikTok, Facebook, so support. Sa mga mobile devices ko na ginagamit, tablet and smartphone. So, this one, lalo na itong Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Parang ayoko munang bumili ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 na phone kasi paparating naman itong 8 Gen 4. And this 8 Gen 4 is, yes, I think ito yung worth sa money. Then maybe, gamitin ko na siya rin ng main devices pang kalahatan na kahit mag-outing ako, makakapag-edit ako gamit ang ganitong smartphone, magdadala na ako ng portable na monitor na maliit. Winner na to, look at this. Ito yung sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. This is 3 million. Lulang-lula na ako sa 1.8 million to 2 million eh. But this one, 3 million. And 10,000 din yung multi-core. 10,000 po yung multi-core. Single core niya, yun na yung multi-core ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ko. Yun na yung multi-core niya yata kung di ko nagkakamali, or 4,000 yun. Pero almost, di ba? But this one, single core niya lang yung max, yung almost max na ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ko. And then 10,000 multi-core, my God. Ang katumbas na po niyan is itong MacBook na Pro. Laptop na po ang level niya, 10,000 din yung multi-core, 2,900 to 2,800. So, mababa lang ng bahagyang-bahagya si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 versus M.2 yata to M2 ng MacBook. Holy wow! Yeah, that's how promising ang ating technology lately. Napaparating. Lalo na ito mga paparating ngayong 2024, 2025. My God! Ang sarap magkaroon ng gaming smartphone ito. Hindi mo na kailangan ng iba pang devices pag ganito eh. But anyway, link sa video description. Lipat tayo kay unbox.ph sa panulat ni Due Guizon. The Realme 12 Pro Series ditches filler cameras for good. Take note, ditches filler cameras for good. So hopefully totoo na to, na tanggalin na talaga. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng filler cameras? Okay? Sa mga inis na inis sa akin dyan, galit na galit, bakit ko daw tinatawag na basura yung 2 megapixel camera? Yes, filler cameras are those 2 megapixel cameras. Ngayon, naiintindihan niyo na kung bakit binabasura ko sila. Kahit unprofessional yung word na basura, inuulit-ulit ko kasi gusto ko madiin, matatandaan nyo na hindi talaga useful ang 2 megapixel sa mga smartphone. Okay? Ganun po kasi sila kalabo. Ganun sila ka-useless. Ang alam ko na ginagamitan ng mga 2 megapixel is yung 200 to 300 pesos ng action camera na hindi mo pakinabangan na sira agad after 3 weeks, 1 month. Yung po ang ginagamitan ng mga 2 megapixel cameras. God. And those CCTV na hindi, kahit na malapit yung kuha, hindi maaninag na maayos ang mukha. Yung po ang mga nalagyan ng 2 megapixel cameras. They are useless sa phone. Kasi kapag yung kuha nun ang ginamit, makita mo sa screen, mapapamura ka ng wow. Okay? So, eto na po yun yung kampanya ko. Hindi ko sasabihin na akong may reason nito pero at least proud ako na isa ako sa mga against dito sa 2 megapixel na to, na paulit-ulit na lang ginamit na lang nilang pang hype na kesyo magmumukhang maraming camera ang isang smartphone. High-end to kasi daming camera pero puro 2 megapixel yung nakalagay. Dalawang 2 megapixel, isang 50 megapixel. So yung 50 megapixel lang may pakinabang talaga. Doon yun lang talaga ang magtatrabaho. Pagtatanggol na iba, hindi pang ano yan ng depth sensor. Hindi pwede yun sa macro. Talaga ba? Alam niyo ba na kayang gawin yun ng 50 megapixel lang? Solo, hindi niya kailangan yung 2 megapixel na yon. Yes. Test nyo rin sa daliri nyo. Takpan nyo yung 2 megapixel habang tinatry nyo lahat ng shots. Okay? Tingnan nyo kung nagbabago ba yung quality ng phone nyo. Hindi. Kasi, basura po yan. And finally, the Realme 12 Pro Series ditches. Hindi ito pangkalahatan, pero at least mayroong mga nag-uumpisa na ang 2 megapixel hindi na dapat ginagamit. Diniditch na. Mga filler cameras po tawag dyan. Ibig sabihin, pampadami. Filler cameras. Pampadami. So anyway, kung interesado pa rin kayo sa Realme 12 Pro, ito yung possible na mga specs niya. Ito muna pala yung picture. Uy, mukhang leather box na naman ito. Ito pa. So dalawang kulay. Parang navy blue and creamy white. 6.7 inch AMOLED po ito. Curve AMOLED. So sa mga mahilig dyan sa curve, 120Hz screen refresh rate, 8 megapixel na ultra wide camera. I'm assuming ito pa rin yung nasa likod. Ultra wide po siya. 5,000 mAh, 67 watts charging.
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 processor. So this is from Samsung, I believe. Pero mas maganda kasi yung 7S Gen 2. Although, derived pa rin naman ang 7S Gen 2 sa 6 Gen 1. But as far as my test was concerned, ang laki ng improvement and hindi ganun nag-overheat ang 7S Gen 2 even if galing sila sa Samsung. Okay? But the 6 Gen 1, I believe ito yung prone sa overheating. But I guess the 6 Gen 1 is para sa vanilla version and the 7S Gen 2 is for the Pro version. I could be wrong, but you know, ano pa lang naman to, mga teaser pa lang naman ito. 8GB RAM, 256GB storage, 16 megapixel selfie. Okay, good. 50 megapixel IMX, 882. Flagship ng 2 to 3 years ago yata na camera. With OIS 12 Pro Plus, the 7S Gen 2. Ito. Okay. Yung Pro, yung 6 Gen 1. The Pro Plus is the 7S Gen 2. Okay, gets ko na. 12GB RAM, 256GB storage naman ito. So, mas mataas lang ang RAM. And of course, upgrade din yung chipset. Okay. So, possible na price ng 12 Pro pa lang po is 18K to 19K. That's 8GB lang na RAM. So, 12 Pro Plus, pag umakyat tayo, 21K to 24K. Depende sa napili nyo na variant. Okay? So, link sa video description in case na. Available, and we expect them to arrive in the Philippines in the coming months. So, hindi pa siya available today. At least, nasa India pa lang siya. Pero, coming na po yan. So, yun na po lahat ng Tech Diaryo po. So, I hope naging informative po ito sa inyo. Medyo may anticipate nyo na kung yung mga paparating na mga smartphones. Kung alin ang mga pag-iipunan nyo ng, kung balak nyo magpalit ng phone, alin ang mga pag-iipunan nyo ng mga smartphones. Ito na po yan. And, yun. I hope na gustuhan niyo yung style ng aking tech pagmamarites or pagchichismis lang po. Support po natin yung mga local natin na mga website, mga Pinoy tech news source natin. Yun. Don't forget to support them. So, ako po nag-aano lang naman, nagchichismis lang, pinipili ko lang yung alam mo yung sa tingin ko mas magiging interesado kayo. So, yun. Anyway, link sa video description. Lahat ng links po nila nasa video description. And feel free to share their articles or this video, whichever works for you. So hanggang doon lang. This is Rain Manguera and you were watching Tech Diaryo. Susunod na lang po ulit.